Good day, each and everyone. I'm Merfit Satore, and I will going to present to you my presentation about the visual art named architecture, about its medium, technique, principles, elements, concepts, and etc. Basta about architecture. So I hope guys you will check yourself first before leaving this video if you know bagyod the elements, principles, importance, and especially the medium and technique of architecture. Okay, you will know and then analyze, and I hope na maka-identify na mo sa mga structures na naka sa inyong palibot. Identify its purpose, its importance, its medium and technique especially. And then you will apply i-apply ninyo ang inyong mga nakatunan karon nga discussion sa inyong palibot and educate others about these lessons na inyong maagian karon. Alright? So let's proceed to the architecture's definition. First bullet. Architecture is the art and science of designing structures and spaces for human use. Architecture is the art. It talks about the artistic eye or artistic interest of a person. Diba? Naman tayo mga lain-lain nakita ng mga buildings. Lain-lain po dilahang mga designs and lain-lain po dilahang mga purpose na ay academic purposes, business purposes, sports purposes, mga ingon ana, lain-lain gid mga functions. Alright? So it necessitates as well the science because unsaon man nimo pag-build og nindot and ligon nga building if you will not calculate, if you will not include the science mindset of yours, no? How can we build a ligon and nindot nga barog dili matumba dali-dali unsaon man nato kung dili nato i-include ang mga scientific chuchunes, diba? So ano gitawag nga architecture is as well as necessitates kuan kanang science, diba? Science of designing. So for the second bullet, architectural works are often perceived as cultural symbols and as works of art. Alright, manataan is works of art. Arena sa perceived as cultural symbols. You know guys, it involves the use of artistic eye, no? And the creation of attractive buildings. So, ari sa kanang cultural nga gimin sa kaning second bullet. These needs have resulted to various architectural design, guys. The Greek, for instance, are familiar with their ganing column, kanang ilahang barog-barog tira. So, magkakita ta ng example later on sa akong discussion. So, they known for their columns, tulo ka buok types sa ilahang columns which are Ionic, Doric, and Corinthians. Then, while the Romans, familiar sila sa art and building covered by dome, kanang marshal bowl, guys, bowl. Kana siya. Makakita rata sa example later on. And then, kita mga Pinoy, we Filipinos are identified by our nipa hut or bahay kubo or bahay na bato. Right? We are known for that. So, na-adjure connect ang mga architecture sa ato ang identity. Diba? So, for the third bullet, it says that architecture is an art through the basic justification for its conception is not solely to express creative thinking. Yes, guys, it is not only expressing creative thinking, but as well as emotions, representations, like Taj Mahal nag-represent na nga ang kanang building nga sa iyang maong asawa. So, na mga laing reason or function or purposes dili ra kay creative thinking maong gihimo ang mga architectures. Alright? Okay. For the next one, the architecture with different concepts. Kinsa man ni sila, kinsa man ni nga mga lolo. Okay, mao ni siya si Frank Lloyd Wright. Known ni siya guys sa iyang pagsulti nga site and structure because para niya guys ang place where a structure is to be put up should be considered first. So ang land no or kung asa dapita lugar iput ang structure kay i-consider jud kuno na first. Right? He does not like too much pain because if kana nga lugar kanang agiun og landslide sakit sa baya. Sakit sa dughan if maano dra ang pati ang building nga gihimo or ang balay nga gihimo. So kanang we should consider first you guys the land, mga butangan sa
architecture. No? So para niya again, a structure must appear to be part of the earth, that it seems to be a portion of the land that simply springs up. Ganahan siya nga ang kanang architecture kay kanang part of this earth nga kanang paras gani sa mga plants or kanang mga nature, kanang naa sa tong nature nga mo bloom. So as well as the architecture mo bloom sa mind sa uban and sa ato ang life. Makukini si Sir Louis Sullivan, na known ni siya sa iyahang kuan kanang sa iyahang phrase nga form follows function, because kanani siya nagtuo ni siya na in looking at the purpose of a building before devising an architectural form and ensuring that usage was reflected in both the structure and the decoration. Meaning, una ko no mo patukod og architecture, dapat i-consider pud nato ang purpose. Okay, katong kang Lolo Frank kay kuan man to iyaha ang land or ang kanang butanganan, ang site, consider kani giada ni Lolo Luis, i-consider pud kuno first, una pa mo tukod og architecture kay ang purpose kung para unsa man na siya, kung para business ba, para eskwelahan ba, academic, or anything, factory, like that. Dapat i-consider first if unsa gigamitan nga building, una pa i-construct. Alright? So, ang structure pod and the decoration, ang mga design guys sa building, kay dapat reflect pod sa kung unsa ang iyahang purpose. Mao na siya. And additionally, the types of architecture are established not by architects but by society. So, dili lang siya nag-focus sa kanang own interest sa kini nga architects, no? But sa society. Mao to siya ang gi-mean ni Louis Sullivan. Proceed na ta sa visual design elements of architecture. We have line, color, form and shape, space, texture, and value. First, kay lines. This can be used to imply movement and to direct the viewer's eye around the structure's composition. Okay, familiar naman ta ani tandansa. So na ay vertical and horizontal kay mo ni sila ang kanang common gid kaayo, but naapag yun na ay diagonal and curve. Consider na sila as lines. Okay, vertical pataas, horizontal pahigda, diagonal paslant, curve kay kurba. Okay? Ang kanidi ay mga linyaha, kaya na din sila i-represent. So, sa vertical, ang represent sa vertical kay ang dignity, formality, stability, and strength. No? Tuyod ba? Tuyod. Najud ang strength, anak. Hasta ang pagiging stable and formal, as well as dignity. Okay? Horizontal represents as calm, peace, and relaxation. Higda, relax. Okay, mao na siya ang horizontal. Kalma lang, ana. So, sa diagonal represents action, activity, excitement, and movement. So, kabantay mo anang kanang mo increase gani ang bar graph or unsa pa na nga graph kay mo ana gyud pa diagonal gyud. Gikan sa ubos badang sa babaw, like that. Movement siya. So, mao na siya ang pag-identify nato sa representation aning diagonal. Sa curve naman represents freedom. Kiti man iha, freedom. Mao na siya ang curve, freedom. The natural, having the appearance of softness and creates a soothing feeling or mood. Okay, so mao na siya ang line. So example ani kay na adiri ang Empire State Building in New York. Okay, si architect Shreve Lamb and Harmon ang naghimo. Mo ni siya kana siya unsa man na siya, vertical line. Okay. Sunod, the Community Christian Church in Kansas City. Okay, unsa man, pahigda. Klaro naman daan. Then kani siya ubos ani niya kay balay ni siya no paslant, mura siya antique paslant. So unsa man to, diagonal line. Then kanina sad. Okay, klaro naman kay nga curve. Mo na siya, Sydney Opera House. Tututi man ilang na guys ilahang names and mga mukha. Cherries. So next, color. Color had an immediate and profound effect on a design.
Yes, indeed. Naay warm colors, naay cool colors. So warm colors kay naa ang red, oranges, yellows, muna siya ang warm colors. Kaning cool colors kay kanang blue, purples, greens. Okay. Ang color day guys kay makuan jud nato kanang swak ni siya sa ato ang emotions, sa atong mood, sa atong feeling, swak ni siya. No, tan-aw mo ani o kaning first nga picture kay intimate kayo ang kuano kaning purple nya kaning kuan black and white kay formal basta kaning na white speakers beige no formal tas ang kani sad unsa man ang inyong feeling ani guys magtan-aw so naa gyud tay impression no na gyud tay impression the way sa ato ang pagtan-aw sa atong POV ana nga butang ana nga kolora right okay so sa kaning ikaduha kay maka-feel ta og kalma. Alright, kalma. Oh, ka-feel ta kalma sa tas kanang peace. Kay gaan man ang yang color. Next nga visual design kay form and shape. Form can be described as a reference to both the internal structure and external outline. It often in the shape of a three-dimensional mass or volume. Some of the characteristics of form include shape. Dira na masud ang shape. Sa ganin ng explanation sa shape, dira two-dimensional. The two-dimensional contour that characterizes an object or area. Example, kaning balay ni balay na naa sa Berlin, Germany. Naa siya shape. Sa man iyang shape, circle. Sa dang kanang kilid sa circle may mo na siyang square and then 3D form 3D three-dimensional na ang length na ang width na ang height so mo na siya ang two-dimensional day guys kay flat na sila kalahian no okay so sa space okay no na taani ang mass is a three-dimensional form often implying bulk density and weight. Familiar na gid kaayo guys. Volume, similar to mass. Volume can also be void or empty or suggest an enclosed space. For example, kaning University of Sydney, ang ilahang kantin diri no, na adjoy space. Diba? Char kay space. So, kani, sunod na sad, yung visual design elements, kay texture. Familiar na sad guys, familiar na tanan basta ang smooth surface kay reflect siya more light and therefore is a more intense color. Smooth surface kay yes kasagaran na to makita nga mga smooth surface kay intense gid ang color. So sa rough surface absorbs more light and therefore appears darker. Tanawa lang ni ang kuan guys kalahian. Diba rough and then smooth. For the value, the relative lightness or darkness of a color. Okay, na ang shade, naasad ang tint. Shade, degree of darkness of a color. Tint, a pale or faint variation of a color. Sa first pick guys, tint ni siya. Sa first pick kay kanang example of tint. Faint man siya, faint ang iyahang kanang mga color nga gipili dere or pale. No, luspad pero nice ba ya? Ganahan kong ingon ani. Siguro kamusad. May uban. No? Okay, ang sa second picture, dere makita ang shade. Intensity niya guys kay nagkahinay. Pero it doesn't mean na ingon ana siya ang kanang always because naa ang darkest to lightest, napod ang lightest to darkest. Okay, mo na siya ang sa value. Sunod, visual design principles. First, balance. So sa balance, kay parts of the design are equally distributed to create a sense of stability. We all know about this guys. So both physical and visual balance exist. So identify to sa mga types of balances. Symmetrical or formal balance. Okay, asymmetrical or informal balance. So, ayaw mo kalibog. Ani kay symmetrical, formal. Mo na siyang formal.
asymmetrical, informal. Asynchronous lang sa ta, ana ba? So, asynchronous kay modular. So, na-joy koan kanang informal gyud. Kay dili man face to face. So, symmetrical mo ni siya ang formal. Once again, asymmetrical mo ni siya ang informal balance. Okay? Radial. Unsa man eh? Circle. Very good. So, vertical. Unsa man eh? Huh? Unsa ang vertical? Pataas. Okay. So, ari na to sa example structures of balance. So, naa diri sa first pick kay Taj Mahal. Taj Mahal no gikan ni siya sa India. Unsa man ni siya nga balance? Formal balance. Very good. Symmetrical. Sunod, informal, kining naa sa France nga kuan nga lugar. Okay, informal or asymmetrical. Okay, sa ikatulo, Jal Mahal in India. So, kung naay Taj Mahal, naa say Jal Mahal. Mura gyapon ang concept guys, i-dedicate nila sa ilahang loved one. Okay, mo na siya ang vertical. Very good. Vertical balance. Kining ika-upat. Dresden. Okay. Sa Germany, mo na siya ang circle or radial balance. Alright. Okay, baka na dyan mong tanan anay guys. Very easy ra. The second one is the rhythm. Rhythm is repeated use of line, shape, color, texture, or pattern. So, ang kaning rhythm guys, kay mao ni siyang magbalik-balik na mga katong gitawag na gisulti na ko ganiha, which is line, shape, color, texture, or pattern. For example, kining sa rhythm, kining sa Netherlands, kining makita sa Netherlands, Rotterdam. Okay, mao na siya no? Kanang same silang design, tapos gi-repeat no? Same color, same ang texture, same ang pattern, makita dyan. So, the third visual design principle is the emphasis. No, emphasis can be achieved through size, placement, shape, color, and or use of lines. Kaning emphasis guys, kanigid ni ang una makita sa eye, sa mata. Mo ni ang kadalasan nga mabantayan yun sa mata sa usa ka building. Kay if makumutan-aw ta ana nga building, makatan-aw dayon ta sa iyahang kung unsa ang na-emphasize niya. It can be determined by its size, sa iyahang pagbutang, placement, sa iyahang shape, no? Sa iyang color, and sa iyahang mga linya-linya. Mao na siya ang emphasis. For example, sa kaning nga peak kanang makita sa Casablanca, Morocco. So, this called Hassan II Mosque. Ang iyahang emphasize ani kay ang iyang gi-emphasize or emphasis ani kay ang kining vertical niya nga building. Kana mo na iyahang gi-emphasize. Alright, so the fourth one is proportion and scale, where scale refers to the building's size in relation to its surroundings and other objects, including human body. Proportion naman guys describes the relationship between different parts of an object. Meaning, ang scale and proportion di ay kay both design elements that have to do with sizes, no? Sa kang gisulti ganiha, where the scale is the size of an object in relation to the other objects in a design or artwork or the architecture. Proportion naman guys refers to the size of the parts of an object in relation to another parts of the same
objects. Okay, mao na siya ang scale and proportion. For example, kining nga image. As you can see, different sizes, different proportion. Okay, so the next visual design principle is the movement, meaning it is the flow or feeling of action. Such movement, guys, can be directed along lines, no? Lines, edges, shape, color, etc. within the work of art. So, the movement na ani siya pattern. No, ang pattern is the repeating of an object or symbol all over the work of art. Pattern, just like what this example here repeated ang iyahang koan. Then nadyo flow sa flow. Then feeling of action. And then, ang contrast, guys, ang contrast, no, kay noticeably different and can be created with color, proportion, and scale, shape, texture, etc. So, the design principle contrast refers na siya to the use of visually different elements para sa katong gisulti na ko ganiha, which are proportion, texture, scale, etc. In addition to capturing attention, guys, contrast can guide the viewer's eye to a focal point sa iyahang main focus or sa ganahan nga i-highlight sa architect or sa kanang nagpabuhat ana nga building. It as well as highlights important information and add variety or even drama to a design. Mao na siya ang sa contrast. Next nga principle, guys. Next na principle kay ang unity. Unity, everyone, is achieved by the consistent use of lines, colors, materials, and or textures within a design. Okay? Shape, textures. So, for example, sa contrast, guys, kining naa sa picture, no? Naka-highlight gid siya ang kining color red dere kay mo attract jud siya sa mata sa tao. Ang atong mata kay mo tan-aw jud aning red. Nay uban makaingon nga samok lagi na, pero para sa architect or kanang nagpahimo ana naaday siya purpose, naaday siya function. Mao na siya. So, ang sunod naman na visual design principle kay ang unity. Unity is achieved by the consistent use of lines, color, materials, and or texture within a design. Okay, meaning, ang kaning unity di ay, for example, hadrit so to sa example. Ang example diri nga picture kay kuan sa West Virginia University. Eskwelahan to ni siya, guys. Nice kaayog environment. Kita na siya sa Morgantown. Kini siya, unity, mong gitawag na siya. Maong example ni siya sa unity because of nagkahiusa ang color niya. Ang iyahang lines, ang iyahang materials, ang iyahang kaning lines, guys. Wala makita sa picture, pero ang sa left side, ang diri dapita, guys, kay same resad ang naa sa diri. No? Nya ang materials nga gihimo, ang texture, ang color, kay nakuan jud naadyoy harmony, no? Naay harmony, naay unity. Aesthetic kitan-on. So, mao na siya, guys, sa visual design principles of architecture. So, everyone, let's proceed to the medium of the visual art architecture. So, first is wood. Wood. Kahoy, guys. Kahoy, everyone. So, it is common building material, no? Kasagaran makita nato sa ato ang palibot sa mga panimalay. Kasagaran nila kay wood. Pero, naay advantage and disadvantages. Ang advantage ani kay kanang naadyoy durability. Durable jud siya and high tensile and compression strength.
no? Naa na siya, mao na siya advantage. But then disadvantages are easily destroyed by moisture, insects, and fire, no? Moisture, kanang what if ang temperature sa sulod kay kanang init ang kahoy kay maapektahan pod, makompress siya or 'di ba malata. And then sa insects na ay mga anay, pwede nila makutkot yun. Naka-experience na ba mo na guys? Kaya ako naka-experience ko sa una. So ang katungkuan kanang kahoy kaon sa mga anay or unsa pa na nga mga insekto. And then fire, na kani grabe jud ni sad kanang vulnerable pod ni ang wood sa fire because masugnod raman jud. Mao na siya. So ang kaning plywood improve the structural possibilities of wood stronger than any known material. So plywood kasagaran mo jud ni siya gamiton. Pero kung malata, delikado. So the second one guys is concrete. Concrete is made of sand and gravel mixed with cement. It is high compressive strength and doesn't crumble or break down when subjected to heavy weight and does not corrode and is fire resistant. So unlike sa wood guys, kay ang kaning concrete dili na siya dali-dali masunog. Just like what you see sa picture, gimix no na ang sand, gravel, then na ang cement, na ang water, so mix na sila. Simento na ang outcome. And then, stronger ni siya if reinforced with steel. Mas stronger ang kanang sa ka-building if concrete plus steel. Unsa man ni ang steel? Discuss later on. Hari sa to sa stone. Stone is materials used when permanence is desired. Na naman jud may makita guys no, or nakita na mga balay nagigamitan og mga stones. So, permanence guys, pagka permanente, gi-desired na. Kasagaran gani kay mauna ang panimalay sa kanang sinaunang mga tao. And then steel finally, a tough alloy of iron in variable amounts. Malleable under proper condition and greatly hardened by sudden cooling. Tensile strength made possible the building of high-rise structures which are very popular this day. Ang kaning steel very popular gud ni kay labi na sa mga infrastructures, lain-lain na mga building, no? Kanang mga factories gigamitan na nila og steel because ang steel dili siya dali masunog. Moinit siya pero grabe ka kanang malleable, grabe ang durability basta naa siya sa proper condition. Okay, so mao to siya no if i-reinforce ang concrete sa steel, grabe ang pagka strong. So upat man ni siya guys, upat ka medium ang naa diri. Napa may dagdag, napa may kanang feel ninyo nga nga maput diri nga medium sa architecture. Alright, ang glass everyone, ang glass, ang bildo. Ang bildo, as we can see na ay bildo ganiha no, sa example ganiha sa katong smooth texture. Depende pod ni siya sa iyahang pagka-durable. Kay naay mga bildo nga dali ra mabasag. Pero naay mga bildo nga grabe pod kaayo kalig-on. So mo na siya guys. Mo na siya ang mga medium, medium sa architecture. Remember good guys ha, i-take note to ang glass kay mogawas to sa test. So now everyone, let's proceed to the techniques of the visual art architecture.
First in line is the post and lintel. Post and lintel consist of two vertical posts for support. Mao na siya gitawag nga post. And then horizontal one kay lintel. Okay, as you can see sa picture, ang kaning vertical post, naagin ni siya kanang duha, diba? Duha ka buok. So, naay usa ga barog, pero walay lintel. Kay wala man siya partner. So, kailangan, naa siya partner. Post for support. Support, ayaw mo kalibog sa post and lintel, guys. Post, na ay port. Support, port. Post, port. Diba? Support, post. Mo na siya. And then, ang lintel, everyone, ang lintel kay horizontal line. Lintel, line, na ay horizontal. Lintel, siya kay na ay tel. Diba? I hope wala magalibog. So, mga to siya. So, ang kaning post and lintel once again consists of two vertical posts for support, which is ang post, and then ang horizontal one kay ang lintel. And generally, guys, it is used for wooden buildings. Example, aniha kaning naa sa picture mo ni siya gitawag nga Stonehenge in Britain. Antod karon na pagyapon na. And then, sunod na technique kay ang arc. Ang arc day, everyone, kay dominant in Roman architecture. Architectural forms built from pieces of wood called voussoirs with joints between them and are arranged in semicircle. Okay, this is arc ha, this is arc. And then, ang kaning naada ang nag-support sa kini dere. Nag-support padubang nag-curve ang nag-support ang nag-support kay mo na siya gitawag nga voussoir, no? And then all materials, everyone, are in compression kay lagi curve siya, and then curve siya, kailangan i-compress kay if dili i-compress makatag, so dapat compress gyud. So, example, ani kay ang kining Arco de Barra Triumphal Arch in Spain. Na siya ang example. And then, finally, the dome. The dome is roof resembling an inverted cup or hemisphere formed by round arches or vaults, rising from a round or many-sided base. As you can see, no? Ang roof ang gi-highlight sa dome nga kanang ana siya. Mao na siya dome. Sa example, ang kaning mosque. Dato, Saudi Ampatuan, Maguindanao. Unsa man ni? Sa Pilipinas, everyone. Pilipinas ra day ni. Aday ta ingon ani dere. So, next naman kay kaning cantilever, any structural part projecting horizontally and anchored at one and only. Kaning gaana niya, guys, kaning gasuwil niya, kanang color brown nga kanang walay support sa ubos. Minay support pero nasa kilid ra, nasa kilid ang nakaana. Okay, mao na siya cantilever. So everyone, para lig-on ang cantilever, nag-need ni siya og beam nga naay tensile strength, meaning kanang gyud very strong ang durability kay taas, and then does not crack or break easily. Kadalasan ani, guys, kay steel ang medium. Wood is also used but is limited because it has a tendency to break easily, everyone. In other words, break easily. And then, used in construction of skyscrapers with the pans for support upon a steel skeleton. No, mainly focused kay ang steel gyud naa. Kay grabe pud ni ka, kailangan og kanang support nga ingon ani. Example, no, ang kaning naa sa picture mo ni sa Trohan House in Melbourne, Australia.
So, column or pillar. Column or pillar is relatively slender structural element, typically circular, square, or polygonal in plan, that bears the weight of the structure above. No? Understandable ra ba everyone? Mao ni siya ang nag-support everyone sa kung unsay naa sa babaw. Ang kining column. Kita na mo? Ara ay kanang gabarog. Kanang vertical nga circular mao na siya ang column everyone. Ang example kana nga image kay sa National Museum, Manila, Philippines. Next naman kay buttress. It is a short section of masonry built at right angles sa a wall to resist lateral forces. For example, Miagao Church, Miagao, Iloilo, Philippines. So, kanang gakuan guys, kanang gaana, 'di ba? Straight man na ang church, then ang kanang gaana mao na siya buttress. Mao na ang mag-support sa kuan kanang sa wall to resist lateral forces. Next is this. A structure spanning in the same way as beam, but using materials more efficiently by using triangulation to create a rigid structure. So, ang typical gid ani guys kay kanang timber or steel used to support a pitched roof, no? Kita mo ani kaning sa Mactan Cebu International Airport, gaana siya no, ga-curve siya. So, nagid siya kanang steel nga dapat ibawg. Kay mao man ang ilahang design. Mao na siya ang trust everyone. So, others are beam, pier, vault, foundation, or kanang footing, then doorway, window, Facade. and wall. Facade. Kay kuan kanang face, front sa architecture, front, and then window, doorway, foundation or footing. Ano siya ang base. Well, sa pier everyone, usually it supports the bridge or the arcs, no? Kanang ubos sa arc, mao na siya pier, like this example. Mao na siya. Ang role gid aning beam everyone kay tig-support ni siya sa mga loads. Now, the examples of architectures in the Philippines, local and national. So for the local example, we have Cebu Metropolitan Cathedral. Kani siya guys, on August 14, 1595 rather, Cebu has been established as a diocese and elevated as a metropolitan archdiocese on April 28, 1934. So ang kani siya guys, dugay na jud kay ni. Daghan na kayong mga bagyo na naabot, pero naagyapon siya, nakatukod pa gid siya. Sadly, katong sa una nakaagi jud ni siya og kanang damage, dako kayo nga damage ang nagpabilin ra kaya yung iyahang atubangan og ang iyahang walls mora na nagpabilin kay ligon masad ang iyahang wall og kuan kanang atubangan ning katada ni nato siya dito sa unahan. Mura nakaagi naman siya tanan diri magstay kasagaran mag misa ang obispo. Bedere siya nagpuyo. Dili sa simbahan kundi na sila yung mga room dira dapita. Yes, dira magstay ang obispo. And then we'll go on sa kanang unsa ang iyahang purpose. Purpose niya is about religious gathering, religious mga doings like masses, mga inaana. It is important labi na sa katong mga Katoliko because of the faith, no? Ganahan sila nga mas malamo pang ilahang faith. So, attend gari to confess and anything about religious doings. So, sa ato ang nakita guys, no? Elements and principles na ang balance. Informal. Ari na ta sa medium and technique ani nga architecture. So, gisagol na ni siya. Nako, dere guys. Spanish colonial. Baroque ang theme ani nga church.
it was built with wood and nipa palms as its structure. Kini guys, sa una, nagkaagi jud siya krisis. Dili ni siya dali-dali nga napatukod because walay funds. First sila og tukod kay wood ilang gigamit and nipa palms. Okay, so just like what I've said, Baroque Rococo style ang iyaha. Then niusbong pag Spanish colonial. And then ang kaning kuan iyahang walls 2 to 3 meters. Okay, ang kanida siyang church guys kay nagkaagi na nagsunog specifically katong pag World War II. May gani na nakaraos ra gyapon sila pero dugay pa kayo nga panahon. Namatay na to ang obispo nga nagdala atong panahon na nga nakapalambo sa church. So mo to siya guys, nasunog ang church and then ang wall mo'y nagpabilin hasta ang iyahang atubangan, ang iyang facade. Facade, iyang kanang in front design. So 2 to 3 meters ang thickness sa walls. And then trefoil shape pediment. Okay, when we say trefoil, okay, three-leaved plant. Alright, three-leaved plant. Mana siya porma. Mana siya porma. Ang sa atubangan na guys, which is decorated with carved reliefs of floral motifs as an HIS inscription and a pair of griffins. So makita na sa iyahang facade. Part nga design sa church, nag-show ang kinalasan nga bullet og function ani. So ang kaning Spanish royal coat of arms nga naa sa kanang above the main entrance, reflect na siya sa contribution of the Spanish monarch to its construction. Dako kayo og natabang ang mga Spaniards guys sa pag-construct ani nga church. No? Dira sila kuhag daghang funds, kuhag support, ngayon ana. Right, so mga to siya ang medium and technique. So this time I will let you observe guys the picture and then tanawa kung unsa pa ang inyong makita nga medium technique, medium and technique sa architecture as well as the principle and elements. Medium niya, they uses naay part sa simbahan guys nga nag-use og stones for permanence, no? Permanence desired. Then naasay part sa simbahan nga nag-use og mga steel. Dito dapit sa luyo. Then naapod nag-use og more on concrete gid siya. Sa technique na ay column, na ay dome, and then sa principle kay balance, informal balance. So kamo na bahala sa uban everyone. Next example, the national example, which is the ruins in Talisay City, Negros or Occidental. So, kani siya guys, napagid ni siya hantod karon. Ilahang gi-preserve ang lugar. Just like Taj Mahal, ang kani nga architecture kay i-dedicate pod sa kanang laki para sa iyahang asawa nga namatay during the pregnancy of their 11th child. Hinoon guys, na ko'y nabasahan 8th kuno ika-8 kuno nga child, pero nasa uban 11th ambot lang asa jud ang tinuod. Pero dili na siya makalahi sa thought nga nihimo gyud ang bana para sa iyahang asawa, para sa kanang yumao nga asawa niya, no? And then sadly, ang kaning building was set on fire by World War II Filipino guerrillas. So, the building was set on fire by World War II
Filipino guerrillas employees by the U.S. Army to prevent the Japanese from using the building as their headquarters. Gituyo din ni siya og sunog sa una. Tuyo sa sunog because dili ganahan ang mga Amerikano nga stayhan sa Japanese ang kini nga building as their headquarters. So nanugo sila sa mga Pinoy nga sunogon and then nasunog yun. Pero karon guys, maura gyapon na preserve gyapon ang lugar kay naa may nag take good care sa environment dere sa surroundings, no? Makita gyapon nato ang iyang elements, ang iyang principles, medium and technique. Naa diri ang kuan ay ang pier, vault, unsa pa man, column, beam, no? Nice kaayo. Okay, everyone, so the medium and technique, the structure of what's left of the mansion is that we now call the ruins withstood the test of time mainly due to the oversized steel bars and the A-grade mixture of concrete used in its construction. Madiligon kayo because of the steel bars. Oversized steel bars and then sa concrete pod, no? Modi ay. So the wall finishing which were made of egg whites mixed with cement give it its marble-like appearance. So modi kanang shiny ni siya guys. Para daw shine, gi-use nila egg whites, i-mix nila sa semento. So, na ay columns guys, arc, na ay tiles and wooden floors. Na ay uban ani guys kay wooden floors, na sa uban ani nga part sa balay kay tiles. No? So, mo to siya everyone. I will let you analyze this and kung unsa pa ang inyong makita nga elements, principles, and medium technique sa kini nga picture. You can free to share. So that's all everyone. Thank you for listening. May God bless us all. Goodbye.